yung sa dagat, yung sabi, naku fake news yang sa dagat na yan. Yung isa nating editor sabi, "Boss Mark, gusto mo i i-private na natin yung video natin tungkol sa Davao?" "Hindi, okay lang yan." Sabi ko, "Sige, wag mong ipa-private yan." Yung tungkol sa dagat, oh, nagsalita po mga kababayan ang Philippine National Police patungkol po dito kasi sabi ng Vice Presidente at sabi po ng Office of the Vice President, yung mga nagpapakalat ng pekeng balita, mananagot kayo, sabi nung sabi ni Jordan G sa atin. Boss Mark, gusto mo ba i-private natin yung isang video natin? Hindi, okay lang yan. Lagay mo lang diyan. Oh, eto. Muntik nang i-private ni muntik na i-private ni Jordan, mga kababayan. Sabi po ng PNP, mga kababayan. Oh, eto ha. Balita ng Impact Leadership. Boss Mark, i-future mo po yung sinabi ni Mang Kanor na padapa laban. Oh. Fake news. Question mark. Police confirm Sara Calaguas Beach Resort trip. Oh. Nangyari talaga. Look. After security coverage report regarding Vice President Sara Duterte visits to Binson's Camarines Norte, the report confirms that Duterte and her group departed Calaguas Island at around 6:28 a.m. No? Dumating sa Calaguas Island ng alas 6:28 ng umaga ng Monday, September 23, the day of the scheduled House plenary debate on the proposed 2025 budget on the Office of the Vice President. O paano ngayon yan? No? Ang nagkukonfirma nito ang PNP. Sabi ni Jordan, kinakabahan ako, baka sabihin fake news tayo. Yan, nangyari talaga. No? Despite time-stop photos circulating online showing Duterte still in Calaguas at 6:21 a.m. September 23. No? The OBP issued statement denying this report. Oh, patay. Sabi ni Joan Green, naniwala agad tong si Mark sa kwento ni Lola Basyang. The OBP warned the public to be cautious of media outlets attempting to tarnish Duterte's reputation, asserting that the report of her being on a beach trip were false. Naku narinig ko mismo sa Vice Presidente habang nagsasalita siya doon sa entablado. Nagsasalita siya. Hinahanap niya po tayo pero nandito po tayo. Hinahanap nila po tayo doon sa sa Congress pero nandito po tayo. Pero yung sa dagat daw nandun daw. Ayan meron tayong mas magandang litrato dito para mas maayos Aba, may iyak sabi ni Shiro Kansaki. Tuloy ko ha mga kababayan. Ito yung mas magandang litrato natin dyan sa papeles ng PNP. Ayan Just Vincent, shoutout sa iyo. Regional Director, PRO5, Chief RODSOS, Provincial Director, subject, after security coverage report regarding visit of Vice President Sara Duterte, September 24. Memorandum of COP, Binsons, etc., in connection, nasa na ba yan? In connection with subject and reference, please be informed that at about 6:30 a.m. September 21, 2024, Vice President Sara Duterte and company arrived at the municipality of Binson, Camarines Norte and went to Palencia docking port situated in Lagpong, Lagpand, Barangay Calangkawas Norte and boarded and motorized. Pero bago ko tapusin ito mga kababayan, talagang walang planong idepensa ng Vice Presidente yung kanyang budget na hinihingi. Paano yun mga bossing? Kung talagang 700 million lang talaga ang ibigay na budget mga kababayan. Dahil po yun kumbaga, yung mga congressman po natin, marunong din po sila nga nagpapasa sila nga po yung nagdi-discuss niyan Natural po sa alamang na alam nilang magbigay niyan, alam nilang mag-compute niyan. 700 million yung ibibigay.
Tapos sasabihin na naman po, alam naman po natin, sasabihin ng Vice Presidente, alam naman po namin na ginigipit talaga kami nung gobyerno. Ginigipit talaga kami ng administrasyon. Baka sakto lang po kasi yung 700 million para doon sa mga dapat nyong gawin. No? Tinanggal yung padoble-doble na meron ng nagtatrabaho para sa DSWD, na meron ng nagtatrabaho para doon sa mga ibang ahensya. Yun yung mga tinanggal. At binawasan, mga kababayan, yung mga tawag dito, mga nagtuturo o yung mga advisor po ni Inday Sara Duterte kasi 100 million din po yun, mga kababayan. Sabi ni Maria Fami, shoutout Mark, watching from Montreal, Canada. At nandiyan din si Just One Me, Mayano, watching from Kuwait. Di ho ba? Dapat inuna ng Vice Presidente yun no? Kung talagang maganda, mga kababayan, yung mga proyektong nakalatag doon, idedepensa niya po yun. Hindi niya uunahin yan. Paano yan? PNP na nagsalita, mga bossing. Sabi ng PNP, naku wait lang. Hindi fake news yun. Paano po yan? Kakalabanin na naman nila yung PNP. Sasabihin na naman po, alam mo, Romel, susulat na naman po ang ating Vice Presidente. Romel! Naalala niyo po yung sulat ni Vice Presidente kay General Marbil po, mga kababayan? Baka gano'n na naman po ang kahinatnan nun. Nahahalata. Paano naman po, mga kababayan? No? Magtutuloy-tuloy ang tiwala ng taong bayan, no? Kung yung mga simpleng ganyan lang po, no, lokasyon, pinagsisinungalingan pa po nila. Buti na lang po, mga bossing. Buti na lang po, mga bossing. May ebidensya ang PNP. Kundi ho, mga kababayan, ako, baka kami kayo na nagbalita, kayo na nagsabi na nasa Calagwas ang Vice Presidente, yari kayo sa amin. Nako. Bukang ang 2028 election po, mga kababayan, although malayo pa po, no? Pero mukhang pagdating po sa dulo, mukhang hindi ho papabor para sa ating Vice Presidente. Lalo na po, ganito po yung mga nakikita ng taong bayan. Si Just Vincent, sabi ni Just Vincent, tinago ang sobre, didonate ang pera. Mamaya, pupunta tayo dyan, ha? May mga nakapasok pala na mga tae dito, kaya ang babaho. Wag, hayaan nyo lang sila dyan. Ano po, hayaan nyo na sila dyan. Medyo late na tayong nakapag-live, kaya yung iba tulog na doon sa mga viewers. Bukas na nila mapapanood to. At least, pampadami sila dyan.